Sa mga mamimili naman po natin, maging alerto sa gamit nyo ha. Ingat po kayo sa mga paturukot. Wallet, cellphone, pera, sabutin po natin lagi. May mga pambili nyo, mabili na iba ha. Ingat po tayo palagi. Magandang gabi sa inyo lahat. Actually, nung panahon pa na ni Mayor Isko Moreno, meron na talaga silang designated na linya Opo. na pinatupad ng aking mahal na kapatid na si MS Serrato Tobera na sinunod naman nila yon kaya pumantay. Ngayon, nung naupo ulit si Mayor Isko Moreno, sinunod nila agad yon dahil lumapag dito yung task force ni Kuya na pinamumunuan ni Kuya Jerry. Agad na sila, agad sumunod. Actually, isang araw lang yun na nag-clearing kami, sumunod sila agad. Ngayon, inayos lang namin sila ng 1 week para dumiretso yung gina nila. So far, so good. Sumusunod sila ngayon. We should order dito. Sa peace and order, siguro hanggang ngayon wala pa namang reported na crime sa ngayon. Saka pagdating sa police visibility, talagang nandito ang mga police. With 24 hours kaming nakapads dyan sa Juan Luna Recto, saka sa kanto-kanto ng Divisoria. Nasa nasa poste sila. Ngayon, kapag may golden, pwede silang tumawag sa 911 para sa mas mabilis na action ng mga police. So sa oras po na ito ay makikita po natin na may mga dito po tayo sa Divisoria Night Market, may mga tindang gulay sa mga bangketa, maayos na nakalatag ang mga vendors dito sa nasabing lugar. Ito po yung sikat na Divisoria Night Market. So kapansin-pansin din po ang persa ng mga women in uniform, ang hanay ni Police Chief Master Sergeant Girly Tobera Bernales. So nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Divisoria, kung saan makikita po natin ang mga kapulisan ng mga kapulisan ni FPD Station 2 Commander Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz na sila at nangangasiwa ng kaayusan at kalinisan ito sa nasabing lugar sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Girly Tobera Bernales. So nag-aanda lang po sila para sa plan bandilyo o plan paalala. Ang paalala ng mga kapulisan kontra kriminalidad tulad ng durukot, budol-budol at iba pang mapagsamantalang individual na posibleng mambiktima dito sa area dahil nga po ito ay dinadayo ng mga mamimili. Kaya po andito rin ang ating kapulisan upang mapanatili ang seguridad. Alinsunod sa kagustuhan ng programa ng ating Chief PNP Police General Nicolas Torre III at gayon din ang kapulisan para panatiliin ang disiplina at kalinisan. Ang disiplina sa mga vendors para sa matiwasay na pagtitinda at malinis na kapaligiran na programa at direktiba naman po ng ating butihing Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Nakikita po natin kahit na masama ang panahon, tuloy ang buhay ng mga manininda. Hello mga manininda dito sa area, mga tuloy ang kanilang paghahanap buhay. Sabi nga po ng ating butihing mayor, live and let live. Makakapaghanap buhay ang mga magalitang manininda basta nasa ayos lamang po ang kanilang sistema, maayos na sumusunod sa polisiya at patakaran na tinakda ng pamahalang lungsod ng Maynila. So, ayan, umaambon at masama pa na po ang panahon pero tuloy pa rin po ang mga kapulisan ni FPD Station 2 Commander Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz sa kanilang araw-araw regular na pagbabantay, katiwasayan, kalinisan at peace and order dito sa sikat na Divisoria Night Market sa kahabaan ng Recto. Paalala lamang po na panatiliin po natin ang kalinisan at disiplina sa ating mga pwesto. Kalinisan po, lagi po nating walisin o linisan ang mga pwesto. At atmari po yung mga basura, dinagay po natin sa sako. Thank you. Sa oras na alas 6 ng gabi, alas 2 ng madaling araw, at alas 4 ng madaling araw. Yan po yung mga oras ng pagkakot ng basura natin para hindi po tayo matampakan sa mga pwesto recto. Para hindi magtapak ang mga basura at mapanatili natin ang kalinisan dito sa Recto Divisoria Night Market.
Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po. So umulan na po, tuloy pa rin ang trabaho ng mga kapulisan, ng MPD. Isan po natin. Yan. Buti na lang dito si Nanay na nagpapanatili ng ating kalinisan sa night market division. Ang area po na ito ay pinapangasiwaan ng MPD Station 2, Ayaw mo. Sector 1 o yung dati pong tinatawag na Dagupan Outpost at Asuncion. So sana ang katandem po ng MPD Station 2 ay ang Manila Anti-Road Obstruction Team na sa pangunguna po ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera. Ang Special Task Force na inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno para magpanatili ng katiwasayan at kalinisan sa mga pangunahing pamilihan dito sa lungsod ng Maynila, gaya nga po dito sa Divisoria Night Market. So, ngayon po masama ang panahon, nag-uulan, pero tuloy pa rin po ang buhay ng ating mga kababayang manininda, kanilang paghahanap buhay dito sa Divisoria Night Market. Pero tuloy pa rin po ang tandem ng MPD Station 2 ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz sa pangangasiwa ni Sector 1 Police Chief Master Sergeant Gerly Tobera Bernales. Katuwang ang Manila Anti-Road Obstruction Team ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera. Ingat din po tayo sa mga mandurukot po dyan, hindi pa pang mapagsamantala. Hindi pa sasaman loob to, ha? Lagi po nating i-check yung mga gamit po natin, ha? Maging alerto sa paligid, maging alerto sa gamit, at lalong-lalo na sa mga tao na sa paligid po natin. Ingat po tayo sa mga mandurukot. Magandang gabi. Magandang gabi po ulit atong sa ating mga minamahal po na ganito. Panatiliin po natin ang kalinisan at disiplina dito sa ating night market at Divisoria. Kalinisan po, palagi nating linisin yung mga pwesto natin. Yung mga basura po, pakilagay sa sako para pagdating ng alas 6 ng gabi, alas 2 ng madaling araw, at alas 4 ng madaling araw, yun po yung mga oras sa pag-akot ng basura upang hindi po tayo matapakan dito sa night market Divisoria sa kabahan po ng rekto. Sa mga minamalaman natin kung mamimili, paingatan po natin ang ating mga gamit, wallet, cellphone, pera. Maging alerto po tayo sa mga tao na sa paligid natin. Lagi niyo po check ang mga gamit nyo, ingat po tayo sa mga maturukot. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yung mga pesa natin, sa park natin, yung mga bakuna po, lagay natin sa sabo. Pagdating po yan ng ng gabi, alas mas na madaling araw, at alas ng madaling araw, yun yung mga orting pagdating ng basura, dito po sa kapa ng rekonstruksyon. Para hindi kayo matambakan, at para manaminin natin ang kalinisan. Isipin na rin po, ha? Sa mga mamimili naman po natin, maging alert po sa gamit nyo, ha? Ingat po kayo sa mga maturukot, wallet, cellphone, pera, sabutin po natin natin. May mga pagpili nyo, mabili na iba, ha? Ingat po tayo palagi. Magandang gabi sa inyo lahat. Po sa ating lahat, sa mga minamahal na member po, panatiliin po natin ang kalinisan at disiplina dito sa kaba ng Divisoria Night Market. Yung mga basura po natin, lalagay po natin lagi sa sako yan. Pagdating po ng alas 6 ng gabi, alas 2 ng madaling araw, at alas 4 ng madaling araw, yun po yung mga oras ng pag-akot ng basura upang hindi po tayo matambakan ng basura dito sa kaba ng Divisoria. Sa mga maturukot, mga wallet, cellphone, pera, at pagmamahal ng gamit, paingatan po natin. Maging alerta po tayo sa mga gamit natin, lalong-lalo na sa mga tao ng paligid natin. Ma'am, ito pong nakikita po natin ngayon, nasa magkabilang gilid sila. Kamusta po ang sistema dito? So ngayon, sumusunod naman sila sa patakaran na inuutos ng ating buting Mayor Isko Moreno. Opo. Ang panatili na malinis yung kanilang lugar. At the same time, doon lang sila sa guwit na designated para sa kanila, na kapag ka sila lumampas dyan at nahulihan namin sila na makalat ng harapan nila, isususpend nila. Ma'am, ilang strike yung suspension na sinasabi niyo po? Sa ngayon, ang binigay sa amin is 3 days silang pwede namin isuspende. Pero kapag talaga paulit-ulit sila, pwede namin sila siguro paalisin na dyan. Kasi nababoy na nila din yung lugar na pinapakinalaman naman nila, then at the same time, dapat panatiliin din nila. Yung naupo ulit si Mayor Isko Moreno,
sinunod nila agad yon dahil lumapag dito yung task force ni Kuya Jerry, na pinamumunuan ni Kuya Jerry, agad na sila agad sumunod. Actually, isang araw lang yun na nag-clearing kami, sumunod sila agad. Ngayon, inayos lang namin sila ng 1 week para dumiretso yung gina nila. So far, so good. Sumusunod sila ngayon. Ma'am, kita-kita mo yung effort nyo sa pagpapanatili ng kalinisan sa katiwasayan dito. Bilang pagsunod nyo na rin po sa programa ng ating mahal na Yorme. Kamusta naman po ma'am yung, yung peace and order dito? Sa peace and order ngayon, wala pa namang reported na crime sa ngayon. Saka pagdating sa police visibility, talagang nandito ang mga police. May 24 hours kaming nakapads dyan sa Juan Luna Recto, saka sa kanto-kanto ng Divisoria. Nasa poste sila. Ngayon, kapag may golden, pwede silang tumawag sa 911 para sa mas mabilis na aksyon ng mga pulis. Pagdating naman sa kaligtasan, sinisigurado namin na panatilihin namin na ligtas ang lugar na to para sa mga mamimili dito sa Divisoria. Ma'am, ibig sabihin ma'am, ang trabaho po ng mga pulis dito sa Divisoria, hindi lang bilang pagtalima sa kautusan ni Yorme, kundi full compliance and support din pala sa higher headquarters. Tama po? Talaga more on police visibility sa law enforcement. Sana nga yung mga vendor dito ay sumunod na kasi para maprotektahan namin yung ibang mamimili. Kasi pag nakita naman ng mga tao na safe dito sa Divisoria, mas dadaba yung bibili sa kanila. So sila na naman nakikinabang. So dito sana, kapag sunod nila dito, hindi na sila yung masisita ng masisita para makapokus kami talaga dun sa mga kriminal na pupunta dito o yung mga tulongges na pupunta dito sa Divisoria para maiwasan na yung ganong ano. Ma'am, linawin ko lang po ma'am, yung lumalabas na balita na meron daw mga bagong vendors. Itong mga nandito ngayon ng mga manininda ma'am, ito po, sila po yung mga dati na po dito, tama po? So far, siguro sila yung nakikita ko pa, no? Apo. Pero yung sinasabing bagong vendors, wala kaming idea sa ganyan. So meron lang kaming tinanggal na medyo obstruction na sa daan. Apo. Yung mga tinanggal, yung kasi nasa obstruction talaga sila. So yung pag-iyak, siguro di ko na rin yung sagot dahil wala naman sigurong permanente dito sa lugar. Correct. At the same time, sumusunod lang tayo dun sa patakaran na binigay sa atin ng tingin. Ma'am, sabi nga po ni Yorme, live and let live. Basta sumunod lang sa Tama naman yung ating butihing Mayor Isko Moreno na sumunod lang sa patakaran na ikabubuti naman ng lahat. Actually, itong Divisoria, alam naman natin na isa to sa mga tourist spot na kung may tuturing. Dito maraming sinasabing mura, kaya dapat palang pangalagaan din natin dahil yung mura na yan baka mapamura pagka naduhulan sila eh. Kaya mas dapat i-focus natin na yung police visibility dito para sa mga tulongges. Actually, di dapat tayo nakapokus sa vendor, dapat sunod na lang sila. Mas ma-focus natin yung mga papasok na tulongges dito. Para maayos naman ng mga vendors na nakikinig. May pasasalamat ka sa kanila at saka paalala pa rin po. Ayun, yun nga, sa isang linggo ko dito, medyo sumusunod sila. At the same time, nagpapasalamat ako sa kanila kahit paano na sumusunod sila sa programa ng ating Mayor Isko Moreno. At the same time, yung kalinisan, nakita nyo naman nagwawali sila sa konting kalat. Kasi ang gusto talaga namin dito, yung kalinisan din. Para mapanatili natin na maayos ang Divisoria. Ako nga pala si PCMS Girly Girl Tobera Bernales. Ako po yung Sector 1 Assistant Supervisor ng Dagupan. Ma'am, teka lang ma'am, may isa pa pala. Baka meron tayong gustong pasalamat kay Yorme dahil yung task force niya po na anti-obstruction, nandito rin lagi Nais ko po magpasalamat na sa binigay na pagkakataon ni Mayor Isko Moreno sa akin para makapagtrabaho dito at mapanatili yung kagandahan ng Divisoria. Papasalamat ako sa binigay na tulong din ng ating butihing mayor sa pamamagitan ng SMART Anti-Obstruction Team ng Manila City Hall na nandito sila palagi 24/7. Yun lang, nagpapasalamat ako at nakakatulong ko sila sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan dito sa Divisoria. Yun nga, ina-assure namin na ang police dito sa Divisoria ay magiging peaceable. Sa mga area na pwede kayong tumawag agad sa 911. Pwede yan radyoan agad-agad, puntaan agad. At the same time, bawat kanto papalagyan natin ng police para sa mga agarang mabilis ang responde. Ma'am, thank you very much. Ma'am, God bless po. Salamat.
po sa kabaan ng recto, makikita po natin na very systematic at passable. Ayan, ilang lanes po ang nagagamit ng mga motorista, sa 2, 3 ang mga lanes na open para sa ating mga kababayan na nagtutungo po dito. Ayan, ang simula po dun sa recto, sa Abazados recto hanggang Asuncion ay dire-diretso pong makakapasok ang ating mga kababayang motorista, at ang iba po ay pabalik. Kabilang side naman na po yun ay Binondo side ng Divisoria. So dito po sa nasabing lugar, umiiral rin po ang tapat mo, linis mo. Kaya kita po natin ng mga vendors ay sila rin po naglilinis ng kanilang tapat na pwesto. Bilang pagsunod po sa pinatutupad na kalinisan at kaayusan dito sa nasabing lugar. So ito po ang mga girl power ng MPD Station 2. Ang Sector 1 ng MPD Station 2, mga tauhan ni President Colonel Gilbert Cruz ay regular na nandito sa nasabing lugar 24/7 upang panatiliin ang kalinisan at kapayapaan dito sa area. Ito pong mga vendors na ito po, ang magkabilang side na to dito sa Divisoria Night Market ay hanggang madaling araw lamang po, dahil bukas po dahil tuwing umaga po ay ito pong area na to ay nililinis at pinaliliguan naman ng Manila City Hall. Particular na ng MDRRMO para mapapanatili ang kalinisan at kaayusan. Ito pong mga maninda na to ay tuwing gabi lamang po nandito, dahil ito po ang Divisoria Night Market na kilalang bagsakan ng mga gulay mula sa iba't ibang mga probinsya. Ito naman po ang Ilaya Corner Recto Avenue. Maluwag din po at may mga ito po ay designated vending area gabi at umaga. Pero pagdating po dito sa kabaan ng Recto, non-negotiable po ito tuwing umaga. Sa gabi lamang po may mga latag dito, dahil ito po ang tinatawag na Divisoria Night Market na pagsaan ng mga gulay mula sa iba't ibang mga probinsya. Kuya, kamusta? Maluwag? Inyo pong nasaksihan ang regular na hakbang ng MPD Station 2 katuwang ang Special Mayor's Reaction Team Anti-Road Obstruction sa kanilang pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at katiwasayan sa sikat na Divisoria Night Market. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Always keep safe and God bless.